Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, isang pinagpalang araw sa inyo, Popoy at Bea. Binabati ko na rin ang libu-libong nakikinig ng inyong programa. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Mateo, 42 years old, at isa akong tricycle driver dito sa Valenzuela. Bago ko simulan ang aking kwento ay nais ko sanang ipaalam sa inyo, Popoy at Bea, na fan ng Dear MOR ang aking may bahay na si Susan. Si Susan talaga ang nagtulak sa akin na ipadala itong kwento namin sa inyo. Nagsimula nga ang storya kong ito isang gabi habang pinapasada ko ang aking tricycle. Popoy at Bea, hindi ko na mabilang kung ilang tao ang nahatid ko noong araw na yun. Basta ang alam ko lang ay umuwi ako isang gabi na may bit-bit na bag na may lamang pera. Noong oras na yon ay hindi ko muna inisip kung saan galing yung pera. Popoy at Bea, para sa kaalaman lamang ng nakararami ay medyo hirap ang buhay ng pamilya ko noong mga oras na yon. Pilit naming pinagkakasyang mag-asawa ang kakarampot na pera na pinapasok ng pagpapasada ko ng tricycle at ng maliit na sari-sari store ni Susan. Meron kasi kaming 2 anak na pinapaaral at ang isa sa kanila ay nasa kolehiyo na nga. Popoy at Bea, pumasok na sa isip namin ni Susan na baka dapat ay pahintuin muna namin sa pag-aaral ang panganay naming si Adrian. Nasa kolehiyo naman na siya at pwede naman niyang balikan kapag nakaluwag-luwag na kami ulit. Kaso sa tuwing naiisip ko ang mga pinagdaanan ko noon ay hindi ko maatim na patigilin ang anak ko sa pag-aaral. Popoy at Bea, dito na nga muling papasok sa eksena ang bag na natagpuan ko sa aking tricycle. Aaminin ko na talagang nasilaw ako sa pera na pinangahawakan ko. Nasa loob ng bag na iyon ang lahat ng kasagutan sa marami ng problema ng aming pamilya. Popoy at Bea, ang tao kapag nahihirapan ay madaling nagpapasailalim sa tukso. Matagal kong pinag-isipan kung ano ang gagawin ko sa perang nahanap ko. Mabuti na lamang talaga at binulungan ako ng anghel. Kinausap ko kaagad si Susan at sinabi ko sa kanya kung ano ang natagpuan ko at agad niya akong sinamahan sa pinakamalapit na presinto para i-report ang nawawalang perang iyon. Mabuti na lamang at nauna nang nag-report ang nakawala ng pera. Masayang-masaya ang nakawala ng pera, Popoy at Bea, kasi pasweldo pala ito sa mga manggagawa niya. Masaya ako na naibalik ang nawawalang pera niya. Pero malungkot kasi nagawa ko ngang ayusin ang problema ng iba, pero yung akin at problema ng aking pamilya ay nandun pa rin. Ako nga pala si Toto, simpleng batang may pangarap. Lumaki sa kalye, edad ko'y magte-13. Hilig ko ang mga pusina ng mga kotseng dumaraan, sabay laro ng patintero kay kamatayan. Nung umpisa, hindi ko pa maintindihan, ngunit nung tumagal, aking naramdaman. Ang hirap maging mahirap,
ng aking dalaw. Umpisa, hindi ko pa maintindihan, ngunit nung tumagal, aking naramdaman. Ang hirap maging mahirap, hindi patas ang biyaya ay laging nasa itaas. Ang hirap maging mahirap, kailan ba to magwawakas? Ang hirap maging Ang hirap mabuhay sa mundo kung saan binabase lahat sa kapirasong papel na may imprenta. Ayoko magreklamo pero tila tinapak-tapak-tapak ang pagkatao. Limitado, delikado, apektado, sigurado. Bawat kwento sintonado, bawat oras inkubado. Ayoko na, tama na, gusto ko magbago pero tila pa merong nakaabang. Bang, 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 bang. ang hirap maging mahirap, hindi batas ang biyaya ay laging nasa itaas. Ang hirap maging mahirap, kailan magwawakas? Ang hirap maging mahirap, hindi batas ang biyaya ay laging nasa itaas. Ang hirap maging mahirap, kailan ba to magwawakas? Ang hirap maging mahirap. Napakahirap na maging mahirap dito sa mundo. Hindi mo na alam kung ano bang mali at totoo. Sakit-sakit ka sa buto, kailan ba to magiginto? Meron pa bang pag-asa ang puting maralo sa ginto? Napakahirap na maging mahirap dito sa mundo. Hindi mo na alam kung sino bang mali at totoo. Sakit-sakit ka sa buto, kailan ba to magiginto? Meron pa bang pag-asa ang puting maralo sa ginto? Ako nga pala si Toto, simpleng batang may pangarap. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 34 minutes makalipas ang alauna ng hapon at yan ang, ang unang bahagi ng kwento nitong si Mateo at ng kanyang nahihirapang pamilya na si Susan. Pero kita nyo naman, nung nandun na yung isang bag ng kwarta na sasagot na sana sa marami nilang problema, ay nanguna pa rin yung kanyang integridad, 'di ba? Na hindi naman sa amin 'to 'di ba? Maibalik doon sa nagmamay-ari. At aminin natin, at inamin din naman sa atin ni Mateo na ano ba 'yan? Kailangan ko ng pera na 'tong nasa harapan ko, pero isosoli ko pa ba ito? Kaya palakpakan muna para doon sa lahat ng mga hindi lang po pera. Okay, hindi naman po pera ang mga nakikita, ang mga nakukuha, kundi kahit anong mga gamit na hindi naman pag-aari nila, ibinabalik sa kanilang sa mga kinauukulan. 'Di ba? Nakakalungkot lang talaga minsan, Bea. Meron ako napanood dati na it's a cellphone, 'di ba, na mamahalin, ibinalik na nga, nasermonan pa yung nagbalik, bakit daw natagalan, bakit daw meron yung bakit daw sana sabi ko, what could he have done? 'Di ba? Doon sa nagsoli, ano ba dapat ginawa niya? Syempre may iba rin siyang ora-orada. Namamasada yun eh. Namamasada rin yun, binalik na nga. Yung naano ko lang ba't ngayon lang Reklamo pa eh. Diba? May mga ganun. Imbis na just say the magic word, thank you. Diba? Thank you. Okay na yun. Pero totoong ewan, di mo na rin maano mga tao ngayon. Siguro nasa gatas talagang iniinom yan. Pero alam mo, totoo yun, Popoy, no? Itong challenge na hinanap ni Mateo, sobrang nakaka-tempt
sobrang nakakademonyo talaga kapag may nakita ka ng isang bag na puno ng pera at kasabay pa na ikaw ay may pangangailangan. Kaya lang, meron kasi talagang meron talagang dalawang klase ng tao, Popoy, no? Meron yung walang kakonsekonsensya, yung sa hirap ng buhay, hindi na niya iniisip pa yung mga prinsip-prinsipi ng mga ganyan. Wala na mga ganyan. Kapag kagutom ka at may pangangailangan ka, wala na mga ganun. Pero meron pa rin talaga na kahit na naghihirap, alam mo yung takot sa pwedeng masamang balik dahil nga parang pagnanakaw na rin yung gagawin. Takot sa karma, takot sa Diyos, lalong-lalo na. Kasi ako personally, ganun ako. Kapag kunwari merong may mga pagkakataon na pwede kang gumawa ng masama, parang umi-echo sa utak ko na okay siya ngayon, magiging beneficial para sa akin, pero sisingilin ako ng panahon, sisingilin ako ng Diyos sa gagawin kong mali na to. At yun yung karamihan din sa atin, yun yung palaging iniisip na, sige, pag ito kinuha ko, pag ito kinamkam ko at ginawa ko, ang tawag dito, ginawa ko tong bagay nito, kinuha ko tong bagay nito for my benefit, I'm pretty sure magagalit sa akin ng Panginoon at darating din ang parusa ko o ang karma ko. At yun si Mateo, Popoy, no? Hindi siya nagpasilaw doon sa pera, bagkus ang inisip niya is bukod doon sa takot niya malamang sa Diyos, itong pera na to, hindi naman to pera na, hindi naman to pera na bigla na lang lumitaw out of thin air. Merong nagmamayari. Hindi yan parang mana. Yun nasa Bible, yung mana. Humihingi ka ng kailangan ko po ng pera, biglang may bumagsak sa harap mo. Lahat ng, isipin nyo mga kamorkada, lahat po ng pera na nagkaroon ng pera dahil may naghirap para lumitaw yung pera na yon, para mailabas, maproduce yung pera na yon. So, ibig sabihin, merong ibang nagmamay-ari niya na pinaghirapan niya o grupo ng mga taong naghirap para doon. At tama nga, ang napulot niya hindi lang parang pang-shopping ng kung sino, kundi pasahod ng napakaraming tao. Kaya alam mo yun, God's will na rin talaga, Popoy. God challenged Mateo, kukunin mo ba to? Magiging makasarili ka, hindi mo iisipin yung ibang tao, or pipiliin mong maging mabuting tao. At buti na lang nakapasa si Mateo sa pagsubok na yun ng Diyos, Popoy. Oo, at syempre, Bea, naalala ko rin yung minsan, isa naman, ganyan, parang ganyan, may hawak siyang mga pasweldo na sa bag niya, nagmumotor ba yon? Nagmumotor, kumalat sa kalsada, yung kwarta, di ba? Yun yung scenario sa isa sa mga napabalita naman. Naisuli nga kaya lahat ng perang yun? Ako, sana, parang nasa milyon din eh. Nasa milyon yata yung dala nun eh. Pero kawawa kasi. Kawawa yung mga tao rin na mananagot doon sa pasahod. Hindi ko lang magets kasi sa technology ngayon, Bea, yung mga pasweldo na pwedeng ipadaan na sa ATM, 'di ba? Pwedeng doon sa opisina, I don't know, but kailangan i-transport pa ng tao na hindi naman sakay ng armored van. Kasi 'di ba, yung alam mo yung ibang kumukuha. Yung classic na nakasobre. Nakasobre. Oo. Kasi medyo delikado, maaamoy kung sino nagde-deliver, alam kung sino matitiktik, ang delikado yung buhay nun. Alam mo yung mga nasa armored van, akala mo milyones ang kinukuha ng mga yun sa mga establishment. Hindi naman eh. Sometimes nasa 100,000, sometimes 50,000 yung itatransport nila. Tapos, meron pa rin mga yun nga, that itself, delikado na yun, Bea, di ba? Yeah. May mga gwardyang kasama na baril. Tapos, meron yung carrier ng pera, armored vehicle pa yung gamit nila. Tapos, yung iba, magpapasweldo, ganito, nakamotorsiklo. Katulad yan, nag-tricycle. Di ba? Nag-tricycle, magko-commute pa. Napakadelikado, no? Para doon sa tao. Alam ko may extra bayad yan. Pero ang buhay ng maho-hold up, pagka nasaktan siya o siya, parang kadalasan pa naman yan, di ba?
meron nga chika kadalasan dyan, mga inside job, tinitip doon sa mga masasamang tao, 'di ba? Pwede ka magbigay naman ng mga pasweldo, ganyan, mga ano mo. I mean, online transactions na, I don't know, kung mag-aayos lang rin ng GCash, baka pwede rin dun. Oo. Kung walang mga aberya na biglang kakabahan yung iba, di ba? Buti na lang kasi online ngayon, pwede ka na talagang mag-share. Katulad ni Rosin Danielson, nagpadala na sa atin ng Norwegian krone nang walang kaabog-abog. Si Kumars nandyan. Hello sa'yo, Kumars. Kamusta o, diba? Sabi nga ni Abigail, payroll ATM na lang para safe. Oo nga, kung pwede namang i-arrange sa mga buzingers natin dyan. Delikado talaga kapag malaking pera withdraw, tas cash. Oo, try nyo po. Kasi, alam mo po, yung iba kasi, hindi sila, hindi sila, ano man tawag doon, technologically challenged sila. Hindi sila sa maalam lugar, sa mga yes. ATM na mga ganyan-ganyan, no? Kaya minsan, anong tawag dito, walang choice kundi cash ibigay yung pasweldo. Pero alam mo yon, gawa ng paraan kasi ang daming mga ganyan, ang daming mga nabibiktima ng mga ganyan, lalong-lalo na yung naatasan na kumuha ng sweldo. Kasi it's Buti, either Bea, kung 2 tao lang yung aabutan mo ng sweldo o pakiabot mo to dun sa 2 tao natin, malayo sa kanila yung ATM, ganyan, kay Popoy. Pero ang 2 taong yun, bibigyan mo si Popoy at si Bea. Naku, ang laki ng mga sweldo namin. Sobrang laki. Grabe ka. Hindi. Hindi kasi 'di ba, mahirap pwedeng mabiktima ng masasamang tao o di naman kaya ganito. Etong nag-withdraw baka sobrang pagod, inantok, nawala sa isip yung bag, ayan naiwala, 'di ba? Mahirap mahirap sumugal. Kaya maano Pero hindi ko naman pera to ba't ko ingatan? Swerte na lang talaga. Siya naman yung cargo naman niya lahat yun. Diba? Siya ang babalikan ng lahat ng mga nawala ng pera. Mas swerte na lang talaga tong taong nakawala ng pera. At ang isang Mateo, isang katulad ni Mateo ang nakapulot. Dahil kung hindi katulad ni Mateo ang nakapulot, goodbye. Goodbye sa mga kailangan Totoo lang. Ang bait ni Mateo at sa mga katulad ni Mateo. Okay? Na nakakapulot ng bagay na alam nilang hindi sa kanila pero isinasauli. Ayan, katulad na lamang tong ako si Boom dito sa YouTube. Sabi niya, ako din po, sinusoli ko yung sukli sa nanay ko. Pagbarya lang. Pagbarya? Paano pag hindi barya? Nakakalimutan. Pwede naman pagka hindi hinanap. Pagka hindi hinanap, nakalimutan ko Diyos ko Alam mo, minsan yung mga anak ko, ganyan din yung style yung 2 malakas, si AJ tsaka si Athena. Kunyari, 100 pesos. May bibilin lang daw, ganito, papel. Coupon band. Ayan, bumili ng coupon band. Sabi ko, magkano lang naman yan? Kaso wala akong barya na. Pero pag uwi, bibigay lang sa akin parang 50 pesos tsaka tsaka mga barya. Sabi ko, gaano karaming coupon band ba yan? 3 lang po. Tapos sinasabi niya yung umunguya, may inom ng juice, Tapos meron pa nakaipit. May nakaipit pa dito na chichirya. Yung pala yun. Oo. Ano yun po ang tawag doon? Service charge. Oo nga Sabi ko, ibang klase. Kahit sa loob ng bahay namin, lalo si Athena, may BIR. May nagtatax. Minsan pagka maglalamig ka dyan paluto naman ng ganito, ng ganyan. Pagdating sa'yo, humunguya na humunguya na. O kaya nahigop na yung noodles mo. Ganun. Sabi ko, may tax talaga. Kaya sabi ko, taxpayer ako. Nakakaloka. Sabi ni Jaiseline May Pestino, isipin mo na lang kuya na what if kinuha mo yung pera, pero nawala nga problema mo, pero yung may-ari ng pera, triple yung problema. Bukod sa hindi kanya yung pera, mas madami yung magkakaproblema kasi isipin na lang natin ilan yung sasahod. Kaya tama lang ang ginawa mo. May balik din yan sa'yo. Oo. Ako naniniwala talaga sa karma po. Totoo talaga yun. Pag may ginawa kang mali,
Correct. Anyway, Ay, naku. hindi agad-agad pwedeng agad-agad yung karma mo, pero pwedeng in time darating yan. Tapos saka mo na lang marirealize, bakit ba nangyayari sa akin to? Ay, oo nga, may ginawa nga pala. Ito ba yung kabayaran dun sa ginawa kong ganito, ganyan, ganyan, ganyan? Yung akala mo safe ka na, yung pala, inayos lang ni Lord ng mga 1 taon yung karmang para sa'yo kasi bongga yung karmang balik sa'yo. Diba? Ganun yung totoo talaga yun, I'm telling you. So si Mary Jane, sabi niya, ako may nakita akong pera sa kalsada. Sabi ko, ay blessing. Yung sinasabi sa inyo eh. Hindi nyo man lang tinignan kung kaninong mukha yun. Alam mo, depende sa mukha. Nung nandun sa pera, depende sa mukha eh. Bago isole. Kapag kayo mga, mga Emilio Aguinaldo na barya lang, ganyan, kumikinang-kinang, hinahayaan na nung iba eh. Pero kapag yung mga Manuel L. Quezon, ang datingan, kaya pataas. yung 3 mukha. Ayan, Ninoy Aquino, ay lalo na yung 3 mukha. Lalo na yung 3 mukha. Meron pang yan, sabihin, ako tinatanong ko, talaga sa ito, pati nga itsura mo, hindi ikaw to, hindi mo kamukha. Pero ito talaga ang pinakamatinding komento na nakita natin dito sa ating storya for today, Bea, no? Ayan, sabi niya, cheating is a choice. If you choose to cheat, make sure you are ready to face the consequences of your actions. And be ready to see how many people you will destroy in the process, especially if you have kids that will be broken by the choice that you will make. Sabi ni Sunshine Tolentino. Yan ang pinakamalupit na komento sa first part ng ating kwento. Hindi ko lang alam kung dito sa kwento natin ni Mateo, yung komentong ito ni Sunshine o sa ibang kwento. Last episode. Or baka kasi nagkamali lang si Sun. Hindi yan cheating, stealing. Baka stealing yung baka Sunshine. Paki-confirm nga Sunshine. Pagka may story tayo na about cheating, i-ano natin to. Pwede ulit natin gawin. Ito na yung comment niya. Sige. Yan yung comment niya. Okay. Sabi ni, may mga comment ka pa dyan? Ito, meron din yung mga na wrong send. And from Ronaline Catamco. May naka-wrong send sa akin nung isang araw sa GCash. Upon confirming sa kanya nga yung pera, ibinalik ko kaagad sa kanya, pambili daw niya ng books. Sabi sa akin nung naka-wrong send, kahit kalahati na lang daw ibalik ko. Pero sinend ko pa rin ng buo. Kawawa naman estudyante pala siya. Alam mo, muntik-muntik nang mangyari sa akin yan. Dahil may nagpadala sa akin, hindi ko alam kanino galing. Ayun pala, biyaya mula kay Tita Tess Estrella. Yun, mga ganun, Yun pala, buti na lang tsumika agad si Popoy kasi tatawagan ko i-message ko diba? Ibabalik ko na sana kasi hindi ko naman alam. Buti nag-message si Popoy na, Bea, si Tita Tess, may pa-blessing para sa'yo. Ito ba yun? Okay, sige. Buti na lang, muntik ko nang ibalik. Kaya nga. Eto na nga po tayo mga kapamilya sa oras nating 10 minutes before 2 p.m. Magugulat kayo, wala pong second part ang kwentong ito. Oy! Meron pala. Meron. Wala pa nga yung scholar eh. Wala pa. Okay. Ang second part ng ating kwento nila Kuya Mateo at ng kanyang asawa na si Susan na nagbalik ng perang kailangan sana nila pero hindi. Binalik nila sa kinauukulan dun sa talagang may-ari. Ano naman kaya ang pupuntahan ng story sa ating ikalawang yugto? Kasama nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Babels. Popoy at Bea, noong kinagabihan, pagkatapos kong isole ang perang natagpuan ko,
ay hindi mawala-wala sa isip ko ang mga problemang nananatili pa rin sa buhay namin ng pamilya. Ilang beses ako nagpaikot-ikot sa kama, kakaisip ng solusyon sa marami naming mga kailangang harapin. Popoy at Bea, hindi ako nagawang pagtapusin ng mga magulang ko dahil hirap na hirap sila sa buhay noon. Wala akong ibang pangarap kundi ang makapag-aral at yon ang tanging bagay na hindi ko pa nagawa. Pinangako ko sa sarili ko na kahit na anong mangyari ay makakatapos ng pag-aaral ang mga anak ko. Popoy, kaya ewan ko kung papaano pero napansin yata ng anak ko na balisang-balisa ako sa kaiisip. Nilapitan kasi ako ng panganay kong si Adrian at siya na mismo ang nagpresenta. Natitigil na raw muna siya sa pag-aaral. Siyempre, hindi ako pumayag. Gagawa ako ng paraan para makapagpatuloy sila sa kanilang eskwela. Tinagalan ko ang pamamasada. Si Susan naman ay nagbukas ng maliit na ihaw-ihaw sa tapat ng maliit na tindahan namin. Popoy at Bea, unti-unti ay nakabawi-bawi kami ng pamilya ko. Hirap pa rin kami, oo, pero kahit papaano ay wala na kami sa dulo ng laylayan. Nakadagdag pa nga sa kasiyahan naming mag-anak ng ibalita sa amin ni Adrian na nakakuha siya ng full scholarship sa kanyang universidad na pinapasukan. Ang sabi pa nga ni Adrian sa akin ay wag daw ako mag-aalala sa kanya. Makakahinga na daw ako ng maluwag kasama ang mami niya. Popoy at Bea, hindi ko napigilan ang sarili ko noong mga oras na yon. Niyakap ko ng buong higpit ang anak ko at talagang napaluha ako. Napakalaking tulong ng scholarship na nakuha niya. Mas kakayanin na namin ang pag-aralin siya kasi baon na lang ang iintindihin namin at matipid naman talagang bata itong si Adrian. Malakas ang kutob ko na pinadala ng may kapal ang pera noong gabing yun para subukin ako. Gusto sigurong malaman ng nasa itaas kung gagawin ko ba ang tama o susuko ako sa tukso. Aaminin ko, Popoy at Bea, muntik na talaga akong sumuko. Dala na rin ng sobrang hirap ng buhay. Kaya talagang napakalaki ng pasasalamat ko sa aking asawang si Susan kasi siya ang naging tanglaw ko noong nababalot na ng dilim ang aking pag-iisip. Kung wala si Susan, ay baka tuluyan na nga akong nahulog sa pagkakasala ng pagkuha ng perang hindi naman para sa akin. Dito ko na muna tatapusin ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa storyang ito. Naway patuloy pa rin kayong pagpalain ng may kapal. Lubos na gumagalang, Mateo. Kay daming tanong, walang sagot, nasasaktan, di alam ang dahilan. May nakapibinging pulong, natatakot, di maintindihan ng sugat ang puso't isipan. Manalig ng hindi maligaw sa dilim, may sasagot sa dalangin. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan.
Ano mang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiwanan. Ilang ulit ng kaniyang napatunayan. Ililigtas kanya, ililigtas kanya. Minsan nawawalan ng loob, susuko na. Tila nakalimutan na hindi siya nang iiwan. Sa ingay ng mundo, pangako niya'y di nagbago. Tanggapin mo ng buo sa iyong puso. Huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Ano mang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiwanan. Ilang ulit ng kaniyang napatunayan. Ililigtas kanya, ililigtas kanya. Basta't magtiwala, huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Ano mang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiwanan. Ipaglalaban ka sa gitna ng digmaan. Ilang ulit ng kaniyang napatunayan. Kahit kailan, ililigtas kanya. Ililigtas kanya. Ililigtas kanya. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na nga po natin, saktong-sakto, 2:00 ng hapon at saktong-saktong ending ito. Diba? Eksakto, Bea, sa mga naghahanap ng inspirasyon, diba? Mga nakaka-inspire na kwento, diba? Na hindi naman laging dahilan ng kahirapan para gumawa ng kasamaan. Kasi alam mo, sa totoo lang, yung mentalidad ng mga tao ngayon ay nasasakop na nga nung dilim na sinasabi dito ni Mateo. Diba? Na hindi gagawin ko na ang lahat. Total, para sa pamilya ko to eh. Talaga ba? Makukuha mo na magnakaw, makukuha mo na kumuha ng isang bagay o manakit ng tao for a pay para ipakain sa minamahal mong pamilya. Diba? Wala na ba talagang iba tayong choice na mapagkukunan? Oo, ganun ba
Ganun ba kamahal yung mga bilihin na pagkain para sa iyong pamilya, para sa isang marangal na trabaho? Although hindi natin isinasa-isang tabi, of course, mahal ho talaga ang mga bilihin ngayon. Pero iba pa rin kapag ikaw ay naghirap, pero yung kahit maliit ang sahod mo ay napagkasya mo para sa pamilya mo. Yung iba kasi ang gusto na talaga na sanay nasa easy money. Wala silang pakialam, Bea, kung makasakit sila ng emosyon ng tao, kung makasakit sila ng tao, but for as long as they get paid, 'di ba? 'Yun ang maling mentalidad kahit pa nga mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Oo. At tingnan mo, yung mga tao na yan na gusto ng easy money, umunlad ba sila? Umangat ba ang buhay nila? Hindi. Kasi hindi nila deserve ang umangat at umunlad ang buhay dahil nakukuha sila ng pera sa masamang paraan, sa hindi magandang paraan, at yun nga yung nakasakit ng iba. At yun yung karma nila. Ang forever na silang masastak sa ganyan dahil nga gumagawa sila ng masama. At tingnan mo dito kay Mateo. Dahil binalik niya yung pera, alam mo kung yung magandang nangyari? Nakaluwag-luwag sila. Naging scholar ang anak niya, at yon yung blessing ng Panginoon sa kanila dahil hindi nag-fail si Mateo doon sa challenge na binigay sa kanya ni Lord. And sometimes kasi alam mo, Bea, sorry, nakakatulong sa ating pag-angat sa buhay, sa ating pag-iisip ng solusyon sa mga problema na ikaw ay hindi nakokonsensya dahil meron kang masamang ginawa. Exactly. Diba? Mas clear yung pag-iisip mo. Although, sabi nga ni Mateo at ni Susan, ay nahihirapan kami, papaano nga ba to? Hanggang sa nag-offer na nga yung anak nilang si Adrian, titigil na po muna ako sa pag-aaral para mabawasan yung isipin ninyo. Diba? Pero hindi. Diba? Papaano na lang ang magiging mindset mo kung sakasakaling alam mong meron tayong pera pero hindi sa akin to, kinuha ko lang to, parang ninakaw ko lamang to. Diba? Parang yung mga susunod mo pa mga gagawin, may bahid. May bahid na nakokonsensya ka. 'Di ba? Ganoon yan ang bigat ng usad. Kaya totoo yan yung sinasabi ng iba, huwag kang masyadong tuso sa kapwa mo kasi magiging mabigat yung usad, yung pag-unlad mo sa buhay, 'di ba? Kumita ng tama, okay 'yun. Wala namang masama tumubo ka ng konti sa negosyo, mataasan man sila sa presyo mo, basta alam mo na hindi. Siyempre, meron din akong gastusin, meron din akong hindi naman pwedeng ako lang taga-bili ng bibili nyo sa akin na produkto. Lugi naman yun. Di ba? At saka, anong tawag dito, palagi ka nang lilingon sa likod mo. Palagi ka nang mag-aabang na, okay, kailan darating yung singil sa akin netong masamang gagawin ko. Palagi ka nang mapapaisip na hahanapin kaya ito bigla. Kasi feeling ko, Poy, ang mangyayari, no? Kapag kinuha ni Mateo yung pera, pwedeng, syempre, nagsumbong sa pulis yung nakawala, nakahanap ng CCTV, nakita yung tricycle ni Mateo, natunton siya, hinanap yung pera, nasan yung pera? O wala po, nagastos na, o napahamak pa etong si Mateo. Kasi darating at darating talaga yung karma at yung singil sa'yo kapag alam mo yun, gumawa ka ng masama. Pero dahil, yun nga, malinis ang konsensya ni Mateo, walang inaalala na baka merong gumante sa kanya or mag-hunt sa kanya, whatsoever. Tuloy walang lang ang buhay. Bahid ng na parang tumitingin ka sa likod na lamang kaya nila na nakuha ko yung pera nila. I mean, Mateo, ito lang masasabi ko sa'yo, no? Ikaw ay you're a great dad. You're a great father. And Susan is a great mother to your children. Sana nga ay dumami pa ang yung lahi ninyo, kasi may ipapasa mo rin yung magandang ugali na yan. But please, Mateo, sana yung mga katulad mo, yan yung mga pumapasok sa politika. Yung mga walang bahid na gustong magnakaw ng perang hindi naman sa kanila, at alam mo yun, sana kasi sabi nung iba bakit yung mga I don't know, hindi rin natin kailan ba sila makakarma. Yung mga ganong mga gawi, di ba? Kahit sa mga negosyante, meron yung mga pang-abuso, Bea Di ba? Bakit patuloy silang yumayaman? Bakit patuloy na nagtatapos yung bakit parang hindi matapos-tapos yung pagpapakasasa nila sa kayamanan nila? Alam naman ng marami na may ginagawa sila masama.
alam nyo, there's no way to know, di ba? When and how they will fall, di ba? Pero only God knows kung kailan. Eto na nga. Sana paniwalaan nyo to na hell exists. Ang saya-saya man ng buhay nila sa mundong ibabaw. Pero pag sila namatay na, kahit pasabihin nating peaceful death yan, utang na loob, forever na torture ang nag-aabang sa kanila sa kabilang buhay. Kaya alam nyo yon, ngayon hindi nila iniisip yan kasi buhay pa sila. Pero they will just realize everything kapag ka-deads na sila and there's no turning back dahil habang buhay na silang nasa impyerno at sinusunog niya, kilala niya kung sino yon, diba? But of course, syempre may panawagan din dito na basa ako sa Facebook naman, Bea, from Grace Rivera. Kung sino man daw ang nakapulot sa ex niya, please, inyo na yan, wag nyo na isoli. Pwede rin naman po yun. Grace, una sa lahat, no, ang ex mo ay hindi napulot. Yung ex mo, winala niya ang sarili niya. So, ewan natin kung merong pupulot or pwede rin naman na, anong tawag dito, winala niya ang sarili niya sa isang specific address. Sa pili ng isang specific na tao. So, alam mo yon, oo. Huwag mo nang panawagan, Grace. Huwag kang mag-alala. Kung nawala yung ex mo, malamang sa malamang hindi na babalik sa'yo yan. meron bang nawala nang hindi sinasadya? Siyempre, pero alam mo, sabi ni Jane Balbida naman ng YouTube, pure intentions have an increased effect on your mood. Ganun yun, Bea. Di ba minsan basta kahit na masama loob mo dahil wala ka ng pera, kaya ako konti lang pera ko, hindi ako makapag-invest. Pero okay lang, malinis ko namang nakuha tong peran to eh. Tapos pagka tinignan mo yung iba, ay alam ko itong taon to, maloko to sa ano. Alam ko na ganun yan. Di ba? At least ikaw, tumalikod ka man, yung kaibigan mo, hindi ka na pagsasalitaan ng masama. Pero yung iba, okay, nasa magaran sasakyan, nasa magandang bahay, pero sinasabi na, tuso yan, huwag kayong makikipag-deal dyan. Diba? Ang pangit. Tapos, and you can just imagine being friends doon sa anak nung taong yun. Halimbawa, parang, naku, medyo nakakaano nga. Ano. Sige, friends kami. Kaso, ay, pagkausapang pera, parang wala ka tuloy tiwala. Diba? Parang wala kang tiwala kasi ganyan sila. May mga bumubulong sa, ganyan sila, paanoin ka lang. Pero, di ba mahirap? Mahirap. Hindi man ikaw ang mag-suffer yung susunod na henerasyon, yung anak mo, di ba, yung apo mo, sabihin, ako yung lolo mo, yung lupa namin na isahang kami niyan noon, ako, sinasabi ko sa inyo. Ngayon naghihirap kayo, bahala kayo dyan. Yung mga ganyan. At saka yung mga ganyang tao, Popoy, no? Yung mga nanlalamang, yung mga ganyan-ganyan, yung mga nagnanakaw ng mga ganyan. Yan yung mga hindi kayang maglakad ng mag-isa sa kanto. Yan yung hindi pwedeng lalabas ng bahay nang wala silang kasama. Dahil meron at meron yang, alam mo yung naka-standby na napatalim sa likod nila mula doon sa mga taong inagrabyado nila. Kaya pansinin mo yung mga mayayaman na gumagawa ng lalabas ba yung mag-isa? Hindi. Hindi kailangan maraming bodyguards. Maraming bodyguards. Kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? Bawat labas mo, hindi pwede walang kasama. Kasi meron back to any monument, diba? Any moment, meron at merong gustong manakit sa'yo or alam mo yun, kitilin pa gumanti, ganyan. May mga magkaroon ng peace of mind. So, wag niyo ipagpapalit. Sarap mamalengke, makapili ng fresh na isda na gusto kong kainin mamaya, bukas. Tsaka mas okay na yung ikaw yung mukhang nakakatakot kesa ikaw yung takot na takot. Yes. Naman yung ganon. Diba? Sa ako, Bea, lumabas man ako, ano man ang marating ko, hindi ko kailangan ng bodyguard in hundreds ang numero. Hindi ko kailangan yun. Hindi ako mabait sa lahat ng tao, pero hindi ko kailangan ng hundreds of bodyguards. Oo. Wag ka mag-alala po kasi suplato hindi ako prinsipe. So... Hindi ako prinsipe. Tsaka wala naman tayong naargabyado ng sobrang
Tsaka, importante, ang tawag dito, basta hindi tayo kalaban ng kapayapaan, yun yung importante. Charot. Ay. Anyway, ay maraming salamat Mateo sa letter na pinadala mo. Marami ang na-inspire at marami ang natuto at nagkaroon ng ang tawag dito panibagong perspective at naalala yung mga prinsipyo na dapat nilang panghawakan kapag makakaranas ng ganyan challenge sa kanilang buhay. At eto poy huwag kang kumeme dahil meron tayong pa-teaser sa ating pwedeng mapakinggan for this week. Abangan ngayong linggo sa Dear MOR. Guys, ganito kasi yan. Tayo mga lalaki, syempre gusto rin natin ng me time, di ba? At saka, bakit naman kung me time mo, nadidiktahan ka pa rin ng ibang tao? Kaya minsan, express your boundaries. Pag sinabi kong oras ko to, oras ko to. Kuha nyo? Hashtag Dear MOR Delulu. Shoutout po sa mga delulu. Ayan, it's your moment to shine. Abangan nyo po yung kwento na yan. Hashtag Dear MOR. Nari lang, Bea. Ang dami natin mga delulu na. Ang dami ako kasi it's only recently nang nalaman ko ang ibig sabihin niyang delulu. Pwede mo bang i-define sa amin yan na mga bago lang encounter nitong salitang to? Kasi ako nakikita ko yan yung yan yung mga comments sa Facebook. Sabi ko, ano ba tong delulu? Mga delulu, oo. Ang ibig sabihin po ng mga delulu para sa mga hindi familiar, yan po ang bagong term para sa mga delusional. Oo, yung may iba na yata yung nakikita, iba na yung pinaniniwalaan kumpara sa realidad. Oo, yan po yung mga anong tawag dito? Hindi na maluwag na po ang mga tornilyo at ayun, out of touch na po sa reality. Yan. Okay, delusional. So ito na yung mga naka-focus sa intelligence, mga ganyan. Oo, parang pinaghihinalaan na yung mga nasa paligid, ganyan. Kailangan may intelligence family. Delulu. Ganun nga ang mga delulu. Ikaw naman. Hello, kahit lang yan yung kaibigan mo na, alam mo yon, ilab na ilab pa rin sa ex kahit na niloko siya, yan, mga delulu pa rin yan. Yung mga naniniwala na magbabago yung mga ex nilang manlulok, ay yung mga delulu din yan. Diyos ko. Basta, abangan niyo po yan ha, magsama-sama po tayo mga delulu. Halika na Poy, pixelated ka na. Alam mo ba pagka delulu? Alam mo ba, Bea, pagka delulu? Diyos ko po, may pahabol pa. Babae yun? Bakit? Lola. Delulu eh. Lola. Delulu? Si Lola. Si Lola. God, I can't. Oh my God, I can't. I'm sorry. Umalis na si Bea. Kaya ako na po ang magpapaalam ng solo. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my Guapopoy. Ako ang inyong lolo. Nasaan yung lola? Nasaan na si Bea? Paalam ka na maayos, Sorry, sa sobrang, alam mo po, I don't know yun na siguro yung pinaka, oh my God, ibang level. Oo. Sige na, halika na po. Hindi nga lolo eh. Lola eh. Lulit pa eh. Lulit pa po. Paalam na ako, paalam ka na. Ayan, ako po si, ulit pangalan ko? Ayun, Gorgeous B. Bea po. Ang sakit ng bato ko po. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit anong mangyari, mga family, pag di lolo, di lola. Para tayong lahat ay happy! Di lulu! Lola! Okay. Bye-bye!